Kamusta mga kababayan? Sa bawat Pilipino may kaakibat na karapatan at benepisyo mula sa ating gobyerno. Hindi man natin laging napapansin, napakaraming programa at serbisyo ang nakalaan para sa ating kapakanan. At ngayong araw, aalamin natin ang mga ito. Tara, tuklasin natin ang iyong mga benepisyo bilang isang mamamayang Pilipino. Bakit nga ba mahalaga na alam natin ang ating mga benepisyo? Simple lang, ito ang ating social safety net. Ito ang magbibigay sa atin ng kapanatagan at seguridad sa buhay. Sa oras ng sakit, pagkawala ng trabaho, pagtanda, o iba pang hindi inaasahang pangyayari. Ang mga benefits na ito ang magiging sandalan natin at ng ating pamilya. Hindi ito regalo, kundi karapatan natin bilang mamamayan na sinisiguro ng iba't ibang batas ng ating bansa. Kapag alam mo ang mga ito, mas may kontrol ka sa iyong kinabukasan. Simulan natin sa isa sa pinakamahalaga, ang ating kalusugan. Alam niyo ba, salamat sa Republic Act o RA number 11223 o ang Universal Healthcare Act o UHC Act na naging batas noong February 2019 na ang bawat Pilipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth. Ano ang ibig sabihin nito at bakit ito napakalaking tulong? Otomatikong miyembro. Dati, kailangan mo pang magparehistro at magbayad para maging miyembro. Ngayon, lahat tayo, mayaman o mahirap, empleyado, self-employed, overseas Filipino workers or OFWs, persons with disabilities o PWDs o senior citizen ay automatic ng miyembro ng PhilHealth. Ang gobyerno na ang sumasalo ng premium ng mga indigents at vulnerable sectors. Comprehensive coverage. Malawak ang sakop ng PhilHealth. Hindi lang ito para sa pang-ospital. Makakakuha ka ng tulong pinansyal para sa inpatient benefits. Para sa mga na-ospital, kasama ang room and board, gamot, laboratory exams, operating room fees at professional fees ng doktor. Sakop din nito ang Z-benefits para sa mga malubhang sakit tulad ng ilang uri ng cancer, kidney transplant, at heart surgeries na malaki ang gastos. Outpatient benefits, tulong para sa chemotherapy, radiotherapy, hemodialysis, at minor surgeries. Maternity and newborn care, suporta para sa buntis at bagong panganak. No balance billing policy. Ito ang isa sa pinakamahalagang probisyon para sa mga indigent na miyembro at mga nasa ward ng mga pampublikong ospital. Hindi ka na dapat singilin ng sobra sa sakop ng PhilHealth. Zero out-of-pocket payment ang dapat. Konsultasyong sulit at tama o konsulta program. Ito ay para sa primary care. Libreng konsultasyon sa mga accredited na PhilHealth consulta providers tulad ng rural health units o pribadong clinics. Kasama ang basic laboratory test tulad ng CBC, urinalysis, health risk screening at libreng piling gamot. Paano mag-avail? Para sa ospital, ipakita lang ang iyong PhilHealth ID kung mayroon ka o anumang valid ID sa PhilHealth desk ng ospital. Sila na ang magpoproseso ng claim. Para naman sa konsulta, magparehistro sa accredited consulta provider ninyo. Kapag rehistrado na, maaari ka nang mag-avail ng libreng konsultasyon at services. Para sa iba pang detalye o inquiries, bisitahin ang website ng PhilHealth o tumawag sa kanilang hotline. Sunod, ang ating Social Security. Ito ang magbibigay proteksyon sa ating kita sa oras ng pangangailangan. Dalawa ang pangunahing ahensya rito. Ang Social Security System o SSS para sa pribadong sektor at ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga kawani ng gobyerno. Para sa SSS, with Republic Act 11199. Sakop nito ang mga empleyado sa pribadong sektor, self-employed, OFWs, at voluntary members. Nagbibigay ito ng proteksyon laban sa pagkakasakit, panganganak, kapansanan, pagreretiro, at kamatayan.
Retirement benefit. Ito ang iyong financial security pagtanda. Kung nakapagbayad ka ng at least 120 monthly contributions, maaari kang makakuha ng buwanang pensyon o lump sum pagdating ng edad 60 para sa voluntary separation o 65 kapag naman compulsory retirement. Ang halaga ay depende sa iyong credited years of service o CYS. Ito ang total na buwan ng iyong kontribusyon at ang iyong average monthly salary credit o AMSC. Mas marami kang CYS, mas mataas ang potential mong pensyon. Minimum 1,200 pesos para sa 10 to 19 CYS at 2,400 pesos sa 20 years plus CYS. Disability benefit. Kung magkakaroon ka ng permanenteng kapansanan, partial o total na pumipigil sa iyo na magtrabaho, may pensyon ang lump sum kang matatanggap. Ito ay proteksyon sa iyong kakayahang kumita. Sickness benefit. Daily cash allowance para sa mga araw na hindi ka makakapagtrabaho dahil sa sakit o injury. Ito ay 90% ng iyong average daily salary credit at pwedeng umabot ng 120 days sa isang taon. Malaking tulong ito para sa paggaling mo nang hindi nag-aalala sa kawalan ng kita. Maternity benefit para sa mababaeng miyembro na nanganak, nakunan o nagkaroon ng emergency termination of pregnancy. May daily cash allowance ka para sa 105 days o 120 days kung solo parent ka naman. Sinisuguro nito na may kita ka habang nagpapagaling at nag-aalaga sa iyong sanggol. Death benefit. Kung pumanaw ang miyembro, makakatanggap ng buwanang pensyon o lump sum ang kanyang mga beneficiaries. Karaniwan, legal na asawa at mga anak. Ito ang financial support sa pamilyang naiwan. Funeral benefit. Tulong pinansyal para sa gastusin sa burol at libing ng pumanaw na miyembro na umaabot ng 20,000 pesos hanggang 60,000 pesos. Depende sa contributions. Unemployment benefit. Ito ay para sa mga miyembrong involuntarily separated sa trabaho. Halimbawa, dahil sa redundancy, retrenchment, o pagsasara ng kumpanya. Makakakuha ka ng cash benefit na katumbas ng 2 buwan ng iyong AMSC. Malaking tulong ito habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Paano mag-avail? Para sa karamihan ng benefits, maaaring mag-apply online sa my.sss portal at para sa iba naman, kailangan pumunta sa SSS branches. Mahalaga na laging handa ang mga kinakailangang application form, valid IDs at supporting documents na specific sa bawat benefits. Para sa inquiries, bisitahin ang kanilang website o tumawag sa kanilang hotline. Para naman sa GSIS with Republic Act or RA 8291. Ito ang kapareho ng SSS para sa mga kawani ng gobyerno, kabilang ang mga pulis, bumbero at jail officers. Meron din itong mga benefits para sa retirement, disability, sickness, maternity, survivorship, para sa pamilya ng namatay na miyembro, at funeral benefit na kasalukuyang 30,000 pesos. Bilang isang government employee, ang iyong mga kontribusyon ay otomatikong binabayaran ng iyong ahensya na siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon sa iba't ibang contingencies. Paano mag-avail? Ang mga application ay karaniwang inihahain sa Human Resources Office ng inyong ahensya o direkta sa GSIS branch offices. Para sa inquiries, tumawag sa kanilang call center o bisitahin ang kanilang website. Gusto mo bang magkaroon ng sariling bahay o kailangan mo ng quick cash para sa emergency o iba pang pangangailangan? Para dyan, mayroong Pag-ibig Fund o Home Development Mutual Fund o HDMF na pinatatag ng RA 9679. Mga pangunahing benefits ng Pag-ibig Fund. Housing loan. Ito ang pinaka-popular. Nagbibigay ang Pag-ibig ng abot kayang pautang para sa pagbili ng lot, house and lot, pagpapagawa ng bahay, pagpapaganda ng kasalukuyang bahay, o refinancing ng iyong kasalukuyang housing loan.
pwede kang mangutang hanggang 6 million pesos na may mas mababang interes kumpara sa commercial banks at pwedeng bayaran ng hanggang 30 years. Ito ang daan sa pangarap mong sariling tahanan. Multipurpose Loan o MPL. Ito ay short-term cash loan na pwedeng gamitin sa halos anumang personal na pangangailangan tulad ng medical emergencies, educational expenses, home repair, o pagpapabuti ng kabuhayan. Pwede kang humiram ng hanggang 80% ng iyong total accumulated value o TAV o iyong naipon na kontribusyon depende sa bilang ng iyong kontribusyon. Calamity Loan. Espesyal na pautang ito para sa mga miyembrong naapektuhan ng kalamidad tulad ng baha, sunog, bagyo, lindol. Sa mga lugar na idineklara sa ilalim ng state of calamity, hanggang 80% din ng iyong TAV ang pwede mong hiramin na malaking tulong para sa pagbangon mo mula sa trahedya. MP2 Savings Program. Kung naghahanap ka ng mas mataas na kita sa iyong ipon para sa long-term goals tulad ng pagre-retiro o pabahay para sa mga anak, ang MP2 Savings ay para sa iyo. Ito ay isang voluntary savings program na may mas mataas na dividend earnings kaysa sa regular savings at tax-free pa. Minimum na 500 pesos kada remittance at walang maximum limit. Paano mag-avail? Para sa mga loan, pwede kang mag-apply online sa Virtual Pag-ibig. Para naman sa MP2, pwede ring online or sa Pag-ibig branches. Siguraduhin lang na kumpleto ang iyong requirements, application form, valid IDs, at proof of income o property documents para sa housing loan. Para sa inquiries, bisitahin ng Virtual Pag-ibig o tumawag sa kanilang hotline. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ating sandalan sa panahon ng krisis at kahirapan. Marami silang programa na nakatutok sa pinakamahihirap at vulnerable sectors ng lipunan. Ilan sa mga pangunahing programa ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps with RA 11310. Ito ay isang conditional cash transfer program. Nagbibigay ito ng cash grants sa mga pinakamahihirap na pamilya para mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon at edukasyon, lalo na sa mga bata edad 0 hanggang 18 at mga buntis. Ang layunin ay putulin ang intergenerational poverty, kaya may conditions tulad ng pag-aaral ng mga bata at pagpunta sa health centers. Ang amount, may health grant na 750 pesos per month, education grant na 300 pesos to 700 pesos per month per child, depende sa level, at rice subsidy na 600 pesos per month. Paano mag-avail? Mahalagang tandaan, ang 4Ps ay hindi direktang ina-apply. Ang mga beneficiaries ay ina-identify ng DSWD sa pamamagitan ng listahanan mula sa National Household Targeting System for Poverty Reduction Survey. Kung identified ang iyong household bilang mahirap, kayo ay iimbitahan para sa orientation at registration. Sustainable Livelihood Program o SLP. Ito ay nagbibigay ng capacity building at seed capitals para sa mga livelihood projects. Layunin nito na magbigay ng kakayahan sa mga mahihirap na pamilya kabilang ang mga 4Ps beneficiaries, PWDs, senior citizens at indigenous peoples na magsimula o magpalago ng kanilang sariling kabuhayan. Nagbibigay sila ng training at puhunan. Paano mag-avail? Ang mga beneficiaries ay ina-identify ng DSWD field offices o sa referrals mula sa local government units. Kung may livelihood projects kang gustong simulan, magtanong sa DSWD field office ninyo. Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ito ay isang agaran o stopgap na tulong para sa mga individual at pamilyang nakakaranas ng krisis tulad ng biglaang pagkakasakit, pagkamatay ng miyembro ng pamilya, kalamidad o pagiging biktima ng pang-aabuso.
Ang sakop nito, financial assistance para sa gamot, ospital, at edukasyon, medical assistance, burial assistance, at transportation assistance. Ang halaga ay depende sa assessment ng social worker. Paano mag-avail? Direkta kang pumunta sa pinakamalapit na DSWD field office o satellite office. Magdala ng valid ID, barangay certificate, at anumang supporting documents na may kaugnayan sa inyong thesis. Halimbawa, medical abstract, death certificate, o police report. May interview kayong gagawin sa isang social worker. Para sa inquiries, bisitahin ang kanilang website o tumawag sa kanilang hotlines. Espesyal na pagkilala at benefits naman para sa ating mga persons with disabilities o PWDs at senior citizens. Ang kanilang kontribusyon sa lipunan ay kinikilala at binibigyan ng proteksyon. Para sa PWDs with Republic Act 7277, 9442, 10754, meron kang 20% discount at value-added tax or VAT exemption. Ito ang pinakakilala. Makakakuha ka ng 20% discount sa medical at dental services, laboratory fees at professional fees ng doktor, pagbili ng gamot, kasama ang vitamins at over-the-counter, kainan sa mga restaurant, sine, at recreational centers, pamasahe sa domestic air, sea, at land transportations. May diskwento rin sa ilang grocery items sa drugstores. Bukod pa sa 20% discount, exempted ka pa sa 12% VAT, kaya malaki ang matitipid. Educational benefits. May scholarship grants or financial aid at iba pang insentibo para sa mga PWD na nais magpatuloy ng pag-aaral. Employment opportunities. May 1% na posisyon sa gobyerno ang nakalaan para sa PWDs at may insentibo ang mga pribadong kumpanya na nag-eempleyado ng PWDs. Assistance sa iba pang area tulad ng express lanes sa mga establishments, mandated accessibility sa mga gusali gaya ng ramps, accessible restrooms, at exemption sa traffic coding para sa PWD-driven vehicles. PhilHealth coverage. Automatic silang covered bilang indirect contributors. Death benefits. May 20% discount sa funeral and burial services para sa pamilya ng pumanaw na PWD. Paano kumuha ng PWD ID? Pumunta sa City or Municipal Social Welfare and Development Office o CMSWDO sa inyong lugar. Kailangan mo ng medical certificate mula sa lisensyadong doktor na nagsasaad ng uri ng iyong kapansanan, isang valid ID at 1x1 o 2x2 na litrato. Para sa inquiries, bisitahin ang website ng NCDA o hanapin ang PDAO sa inyong LGU. Para naman sa senior citizens na may RA 7432, 9257, 9994 at 11916, meron kayong 20% discount at VAT exemption. Katulad ng PWDs na makakakuha ka ng 20% discount at VAT exemption sa gamot, kasama ang flu at pneumococcal vaccines, medical services, kainan sa restaurant, sine, pamasahe sa domestic travel, at iba pang pamimili ng pining grocery items. 5% utility discount. May 5% diskwento sa buwan ng bills ng kuryente, tubig at telepono. Basta ang bill ay nakapangalan sa senior citizen na nakatira sa bahay at hindi lumalagpas sa itinakdang konsumo. Social pension for indigent senior citizens. Ito ang malaking pagbabago sa ilalim ng Republic Act 11916 para sa mga indigent senior citizens na 60 years old pataas, na mahina, may sakit o may kapansanan, walang natatanggap na pensyon mula sa SSS o GSIS at walang regular na kita o suporta mula sa pamilya. May 1,000 pesos kada buwan na social pension na dati 500 pesos lang. Mandatory PhilHealth coverage. Lahat ng senior citizen ay otomatikong miyembro ng PhilHealth. Free medical and dental services sa mga pampublikong ospital at health centers.
Death benefits. May minimum na 2,000 pesos na ayuda para sa funeral or burial expenses at 20% discount sa funeral and burial services. Express lanes at priority services sa lahat ng commercial establishments at government offices. Paano kumuha ng Senior Citizen ID? Pumunta sa Office of Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong city or municipal hall. Kailangan mo ng proof of age, PSA birth certificate, proof of residency at litrato. Para sa inquiries, hanapin ang OSCA sa inyong LGU o magtanong sa DSWD. At para sa ating mga solo parent na mag-isa o sentro ng kanilang pamilya, meron din tayong batas na nagbibigay ng karagdagang suporta at benepisyo, ang Republic Act No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Maraming solo parents sa Pilipinas ang humaharap sa dobleng hamon, ang pagtatrabaho at sabay na pagiging taga-alaga at taga-suporta ng pamilya. Kinikilala ito ng batas, kaya narito ang ilang mahahalagang benepisyo. Expanded definition ng solo parent. Hindi lang ito para sa mga balo o hiwalay. Sakop din nito ang mga asawa o miyembro ng pamilya ng mga low or semi-skilled overseas Filipino workers o OFW na nasa ibang bansa ng tuloy-tuloy sa loob ng 12 months. Mga lolo o lola o kamag-anak hanggang ika-4 na civil degree na nag-aalaga ng bata dahil sa pagkamatay, pag-iwan o pagkawala ng magulang sa loob ng at least 6 months. Mga ina na nagbuntis, bunga ng rape, basta sila ang may solo parental care. Ang period para maging solo parent dahil sa abandonment o legal separation ay daw bawasan mula 1 taon tungo sa 6 na buwan. 7-day parental leave without pay. Ito ay karagdagang 7 araw na bayad na leave bawat taon para sa solo parent na nagtatrabaho ng at least 6 months. Hindi ito bawas sa sick leave o vacation leaves. Pwede itong gamitin para sa pag-aalaga ng may anak na sakit, pagdalo sa school activities, o iba pang parental duties. 1,000 monthly cash subsidy para sa mga solo parent na kumikita ng minimum wage o mas mababa pa. May karagdagang 1,000 pesos na cash subsidy 1-1 mula sa inyong local government unit at ito ay napakalaking tulong para sa araw-araw na gastusin. 10% discount at VAT exemption para sa mga solo parent na may annual income na mas mababa sa 250,000 pesos ay may 10% discount at VAT exemption sa gatas, pagkain at supplements ng sanggol, diapers, mga prescribed na gamot, bakuna at iba pang medical supplements para sa mga batang edad 0 hanggang 6 na taong gulang. Automatic PhilHealth coverage. Lahat ng rehistradong solo parent ay automatikong sakop ng National Health Insurance Program ng PhilHealth. Educational benefits. Merong scholarship programs para sa mga solo parent na nais magpatuloy ng pag-aaral. Higit pa rito, may full scholarship para sa isang anak ng solo parent mula basic hanggang tertiary o technical vocational education, basta pasok sa qualification standards. Priority sa social services. Binibigyan sila ng prioridad sa mga programs tulad ng low-cost housing projects, livelihood development programs, job fairs at employment programs, psychosocial support at counseling. Flexible work arrangement. Pinapayagan ang mga solo parent na magkaroon ng flexible work schedules tulad ng work from home options para mas balanse ang kanilang trabaho at responsibilidad bilang magulang.
Paano maging isang rehistradong solo parent at ma-avail ang mga benepisyo? Pumunta sa City or Municipal Social Welfare and Development Office o CMWSDO sa inyong LGU. Ihanda ang mga sumusunod na dokumento: Solo Parent Identification Card or Application Form, Barangay Certificate na nagsasaad na kayo ay residente at solo parent, Proof of Solo Parent Status, halimbawa, Death Certificate ng asawa, Birth Certificate ng anak, Court Order of Annulment or Legal Separation, Affidavit of Abandonment, Medical Certificate ng spouse, Proof of Income, copy ng birth certificate ng inyong anak o mga anak na dependents. Kapag na-approve, bibigyan ka ng Solo Parent ID na valid for 1 year at renewable. Huwag kalimutang kailangan ng Solo Parent ID para ma-avail ang karamihan ng mga benepisyong ito. Para sa iba pang detalye o inquiries, bisitahin ang website ng DSWD o lumapit sa inyong LGU. Hindi lang yan, meron pa tayong mga benefits na sumusuporta sa education at nagbibigay protection sa ating mga manggagawa. Sa education, free tuition sa SUCs or LUCs. Ito ay may Republic Act 10931. Sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act, libre ang tuition at iba pang mandatory fees sa lahat ng state universities and colleges o SUCs, local universities and colleges or LUCs, at state-run technical vocational institutions o TVIs. Isang malaking ginhawa para sa mga pamilyang Pilipino. CHED Scholarship Programs or CSPs at Tertiary Education Subsidies o TES. Bukod sa libreng tuition, nagbibigay ang Commission on Higher Education o CHED ng mga scholarship para sa mga academically deserving students, kasama ang TES na nagbibigay financial assistance para sa living allowance at iba pang gastusin, lalo na sa mga nag-aaral sa private at mga Fortis beneficiaries. TESDA Scholarship and Training Programs. Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA naman ay nagbibigay ng libreng Technical Vocational Education and Training o TVET programs. Kasama rito ang training allowance, libreng assessment fees, at starter toolkits. Ito ay proyekto para sa mga gustong magkaroon ng kasanayan at agarang trabaho. DOST Scholarship Programs para sa mga mahilig sa science and technology. Nagbibigay ang Department of Science and Technology ng scholarship para sa mga estudyanteng kukuha ng SNT-related courses, kasama ang buwanang living allowance na 7,000 pesos, tuition subsidy at iba pang allowance. Para sa inquiries, bisitahin ang mga website ng mga ahensya. Sa trabaho, Labor Code ng Pilipinas, ang Department of Labor and Employment o DOLE ang ahensyang sumisiguro sa ating mga karapatan bilang manggagawa. Minimum wage. Ito ang pinakamababang sahod na dapat mong matanggap. Regular itong ina-update ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. 13th month pay. Ito ay mandatory bonus na katumbas ng 1 out of 12 na iyong basic salary sa loob ng isang taon. Binabayaran ito ng employer bago mag-December 24. Iba pang benefits, kasama rin ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, service incentive leaves, o 5 araw na leave sa isang taon at mga specific leaves tulad ng maternity at paternity leave at parental leave for solo parents. Separation pay at retirement pay. Ito ay mga benefits sa pagtatapos ng iyong pagtatrabaho. Para sa inquiries, bisitahin ang website ng DOLE o tumawag sa kanilang hotline. Ang dami, di ba? Ngayon, mas detalyado na ang kaalaman natin sa mga benefits na ito. Tandaan, ang mga benefits na ito ay hindi lamang numero sa batas. Ito ay mga tulong na idinisenyo para tulungan ang ating pangangailangan, protektahan ang ating kapakanan, at bigyan tayo ng mas magandang buhay. Kaya ang hamon ko sa inyo, mga kababayan,
alamin, i-avail, at ibahagi. Mahalaga na alam natin ito para lubos nating mapakinabangan. At kung may kakilala kayo na pwedeng magkaroon ng ganitong benepisyo pero hindi pa alam, ibahagi ninyo ang video ito. Ang bawat impormasyon ay kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang informative videos. Para sa specific na tanong, bisitahin ang mga opisyal na website at tawagan ang kanilang mga hotlines ng bawat ahensya na nabanggit. Sila ang pinakamainam na source ng tumpak at pinakabagong impormasyon. Hanggang sa muli mga kababayan, manatiling matalino at mapanuri.